Hallelujah. Praise the name of the Lord. Salamat, Lord Jesus, sa panibagong umaga. Martes at snow. Hallelujah, Jesus. King of Kings. Thank you, Lord, for everything in all season of our lives. Let us praise the Lord. Let us praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live. Tawagin na ang iba. At tayo mag-umpisa na mga ka-Team Jesus. Tawagin na sila. Umpisa na tayo. Thank you, Lord Jesus, for everything. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord, for a new day. It's Tuesday morning. Tuesday is no morning. Nabalutan na tayo ng snow. Thank you, Lord, for everything. Snow, let it snow, let it snow. Tayo ay nabalutan na ng snow. Kagabi nag-umpisa. Okay, mag-umpisa na tayo. Anong sabi dyan sa ating Word of God? Ang ating thumbnail. Pundasyon ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. John 3:16. Okay. So, during happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Mga ka-Team Jesus. Snow, let it snow, let it snow. Mamaya ay mag-live ako at ipakita ko sa inyo na tayo ay nabalutan na ng snow. Ang mga bahay ay puting-puti na. Dito tayo sa Stafford, Texas. At bago kami kahapon ay pinuntahan namin ang bahay ng Diyos doon sa Brindisi Court sa Missouri. At ito ay aming pinaon namin yung heater doon sa bahay. Kasi below freezing tayo ngayon. Negative, no?
20 tayo ngayon. 20. Ang Fahrenheit 20. So negative yan, negative degrees. So 20, at least pinahit natin doon ang bahay, pinaon natin ng heater, salamat sa Diyos, at naayos na ang heater ng bahay. At ang ating temperature doon ay 70. O, ibiruin mo yung 20 or negative or 19 tapos 70. Dito sa Overland, ang temperature natin sa labas ay 18. Tapos, dito sa atin sa loob, ang temperature ay 73. Hindi tayo malalamigan dahil nag-provide naman ang Panginoon ng heater. So, yung centralized heater, ganito ang mga bahay dito sa Amerika. Mayroong mga centralized heater. Although, malaki ang ibabayad mo sa gas. But thank you, Lord, for His provisions. And God is a fair God. So, hindi lang sila yung mga nandoon sa ang party ng Amerika na sila nakaranas ng snow, no? Ice. Pinaranas din ng Diyos kahit ang Texas na sobrang init ay meron ding ice, meron ding snow. Kaya kami ngayon ay work from home. Work from home. Si Tito Bryant hindi niya makita ang mga pasyente dahil hindi man pwedeng mag-drive ngayon dahil punong-puno ang kalsada ng snow. Ang Texas ay hindi siya, ang mga sasakyan ng Texas ay hindi set for snow dahil bibihira lang tayong mag-snow. So last year hindi yun nag-snow. So parang ang snow dito sa Texas ay lang, I think every 4 or 5 years. So ngayon ay nag-snow na naman. But ayaw ko ng snow. But it is God's will be done. So we thank God for everything, for He is good at all times. So, ayan. So thank you, Lord. Ang lamig-lamig dito mga ka-Team Jesus. But thank you, Lord, at tayo ay ginising ng Diyos upang siya muli ay pasalamatan, upang siyang muli ay ating purihin, ay ating sambahin. Hallelujah. Kaya sambahin natin ang Diyos. Habang tayo ay mayroong hininga, ay sambahin natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos. In all seasons of our lives, we have to thank God for He is good at all times. He is good at all times. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat tayo aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat
Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Andito na naman kami, Panginoong Diyos. Panginoong Jesus, upang Ikaw ay aming sambahin. Upang Ikaw ay aming itaas. Upang Ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Sa kaligayahan, sa kalungkutan, sa kasaganaan, sa hirap. We thank you for everything. For you are good at all times. Napakabuti niyo po kahit na anumang sitwasyon meron kami sa aming mga buhay. Nararapat lamang na patuloy kaming magpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan at kilalanin ka, sambahin ka. Walang ibang nararapat, O Panginoon Jesus. Salamat po. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Thank you po. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa aming mga buhay na kami ay gising pa, may hininga, ligtas sa anumang kapahamakan. Praise be to the Lord, Jesus God. Salamat, Lord, sa iyong mga kaanakan na naglaan ng oras, ng panahon, para pakinggan ang iyong mga salita, para ikaw ay purihin, pasalamatan. Thank you, Father God. Hallelujah. We praise you, we exalt you, Father. Lead us today. Forgive our sins as we forgive those who sin against us. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit. We welcome your Holy Spirit in our midst. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart.
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Lord, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu. Oh, hallelujah. We welcome you in our midst. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Hesus na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan, ang iyong kaawaan, ang iyong kapangyarihan na wala hanggaan. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy and sanctified by the blood of Jesus. At Lord, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, na matuto kami sa mga salita at mas lalo pa naming mapatatag ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Salamat po sa lahat. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at inihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Welcome ulit dito sa ating live sa Facebook. Welcome Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay Martes, Tuesday, January 21, 2025. Salamat sa Diyos at ilang araw na lamang at tayo ay matapos na ang January. At si Sharon, andyan na ba ang iyong class record, Sharon? Dahil tayo ay meron tayong checking of attendance sa mga early bird, Sharon, sa mga attendees, no? Ang early bird, Sharon, ay from the start until the end. Halimbawa ngayon, from the start until ngayon, yun ay early birds. At meron din tayong attendance sa mga joiners dahil yung iba ay hindi naman nakarating, but they are here. At meron din tayong checking doon sa mga nag-send ng nag-send ng kanilang reflection dyan, nag-share ang ating mga sharers, no, early birds with sharers yun, at ang mga joiners with sharers. At maging sa YouTube din, meron ding attendance yun, yung nag-share at gumawa ng kanilang album sa bawat buwan. So mayroon tayong tinatawag na raffle draw na naman at the end of the year, the Lord willing. So yung mga perfect attendance natin at yung mga mayroong album sa YouTube. Hallelujah. Thank you, Jesus. So ayan, Sharon, so magkaroon ka na dyan ng attendance siya, class record, dahil tayo ay nasa Team Jesus School of Faith. So malalaman natin, malapit nang matapos ang January, malalaman natin kung sino ang mayroong perfect attendance. Hallelujah, praise the Lord. Jesus Christ. Ayan, bagong dalawang notebook si Sharon. Ibahin mo yung Facebook at saka YouTube, Sharon. Okay, so mayroon tayong perfect attendance. Thank you, Jesus. At tayo ay mag-raffle na naman at the end of the year, the Lord willing. Okay, so, asa na ang inyong mga Biblia? Ang mga Biblia ninyo, nasa na ang mga Biblia? Lobat Israel. Okay. So, Biblia, buksan ang ating mga Biblia.
Biblia is real. Ang lamig dito mga ka-Team Jesus. Mag-live ako sa namaya. Makita nyo ang snow, snow, snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Yan, snow is real mga ka-Team Jesus. So tingnan natin ang Romans. Sana tayo sa Romans. Dito na tayo, tapos na tayo sa Romans 8. Diba? Tayo ay nasa Romans 8. Romans 8. Yan ay 1:20, 25. So, Romans 8, 1 to 17 ang ating pinag-usapan kahapon, diba? So, bilang mga anak, adopted children of God, we are inheritors. So, wag nating kalimutan yan na dahil tinubos na tayo ni Panginoong Jesucristo, no? Ay tayo ngayon ay inheritors na. So, tandaan natin yan. Inheritors na tayo sa kanyang mga pagpapala. Yan ang isa sa mga emphasis dyan sa Romans 8 verses 1 to 17. Okay. So, dito na tayo sa Romans 8 verses 18 to 30. Ang napakagandang kalagayan sa hinaharap. Oh, wow, very a wonderful future. Our situation in the future. Kung tayo ay mga anak ng Diyos. 1:21, 25. So, dito tayo sa ang napakagandang kalagayan sa hinaharap pag tayo ay mga anak ng Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, simulan na natin. Basahin na natin. Nasaan na ang inyong mga Biblia. Habang tayo ay may hininga, anuman ang mga sitwasyon natin sa buhay, magpatuloy tayo sa ating mga katawagan habang tayo ay may lakas. Habang kaya pa natin, magpatuloy tayo. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So magpatuloy tayo, mga ka-Team Jesus. Ako, ang aking ilong, mga ka-Team Jesus, ay nagdugo. Nagdugo ang aking ilong dahil sa sobrang lamig. No? Ganon yung sensitivity ng aking ilong at salamat sa Diyos. At ako ay dito lang na nilagay sa Texas na kung saan ang snow ay bibihira lang. Makakaranas lang ng snow, but hindi yung mula sa November, December, January, February, March ay snow pa rin. So dito sa Texas ay bibihira lang tayong nakakaranas ng snow. So mamaya ay mag-live tayo dito sa Stafford, Texas. At tingnan natin yung let it snow, let it snow, let it snow. Okay. So ang salita ng Diyos ay ang napakagandang kalagayan sa hinaharap. Ayan. Dito tayo sa 18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Hallelujah. O see? Andyan pa yan sa entrada pa lang yan 18. Nasa 18 pa yan 19. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. 20. Sapagkat ang lahat
ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. So, hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay nakaabot na layunin na para sa kanila. Kaya lahat ng tao ay excited kung sino ang mga anak ng Diyos. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. May pag-asa pa. 21. Dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. 22. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. So, yung birth pain ng isang babae. 23. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumarating din o ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. 24. Ligtas tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? 25. Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtiyatiyaga. So, ang inaasahan natin ay wala pa, maghihintay tayo. Ano daw? Maghihintay tayo ng may pagtiyatiyaga. So, maghihintay tayo ng may pagtiyatiyaga. Kasi yung inaasahan natin ay wala pa. Kung wala tayong, kung anong sabi dito? Kung dumating na ba yung ating inaasahan, maghihintay pa ba tayo? Hindi na tayo maghihintay, di ba? Naghihintay tayo dahil mayroon tayong inaasahang darating. Ang ating inaasahang darating ay muling darating ay si Panginoong Hesukristo ang ating inaasahan na muling darating sa mundong ito na nakasakay sa isang puting kabayo na nanggagaling sa ulap. O yun ang ating inaasahan. Okay, so kailangan na tayo ay maghihintay ng may pagtiyatiyaga. With patience. Wait with patience. Ayan na naman ang fruit of the Spirit, no? Patience. Ayan. Dito tayo sa 26. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing at hindi natin kayang sabihin. Ayan, hallelujah. So, sino ang ating helper? Ang ating helper, mga ka-Team Jesus, ay ang banal na espiritu sa ating kahinaan. May mga pagkakataon na ang ating mga puso ay sobrang bigat. Iiyak-iyak na lang tayo, hindi natin alam paano magsalita, paano ipagpipray ang ating mga sitwasyon. So, sinong tumutulong sa atin? It's the Holy Spirit who is moaning. Alam niyo yung moaning? Dumadaing yung pain na hindi natin kayang ipaliwanag. Yung sakit o yung sitwasyon natin na parang ang bigat-bigat, hindi tayo makapagsalita dahil sa sobrang bigat. So, ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Kaya tayo, pag nasa presensya tayo ng banal na Espiritu at hindi natin masabi yung ating mga sinasabi, mga ka-Team Jesus, it is the Holy Spirit who is moaning us. Kaya iyak lang tayo ng iyak sa presensya niya. Tapos, siya ang namamagitan sa atin, sa Diyos, no? Para sa atin. No? Siya ang
namamagitan na sa atin mga ka-Team Jesus. It is the Holy Spirit who intercedes for us to God the Father. Kung may mga pagkakataon na nahihirapan tayo, kung tayo ay nagpapakumbaba sa trono ng kaawan ng Diyos at sinusuko natin ang ating mga sitwasyon sa buhay, hindi na natin kaya, ang Holy Spirit ang nag-i-intercede. Magugulat ka dahil makakatulog ka na lang, pagising mo, ayun, relax ka na. Kasi ang iyong burden ay kinuha na ng Holy Spirit. Ayan, no? Yung mga hindi natin kayang sasabihin or sabihin, hindi natin alam paano sabihin. 27, at ang anumang naisabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. O see? Alam ng Diyos kung anong sasabihin ng Holy Spirit in behalf of us, sapagkat alam ng Diyos siya ang sumisiyasat. He sees our hearts. Sa puso ng mga tao, si Panginoong Hesus. Alam niya. Sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Para kanino ang Holy Spirit na namamagitan? Hindi siya namamagitan sa kahit na sinong tao. Ang kanyang intercession ay exclusive yan. Exclusive ang intercession ng Holy Spirit for those who believe. Ang mga faithful believers of Christ lang ang binibigyan ng intercession ng Holy Spirit, hindi ang mga lahat ng tao. Okay? Yun lang nananampalataya. So, ang mga believers, kagaya natin, andoon ang Holy Spirit to intercede for us sa ating mga sitwasyon na kung saan, ano man ang sabi ng Holy Spirit, alam na ng Diyos. Kaya nga, nag-i-speaking in tongue tayo. Dahil may mga pagkakataon na hindi natin alam kung ano ang ating sasabihin. But it is the Holy Spirit who take over and we speak in tongue. Sapagkat yung pag-speak natin ng tongue na hindi natin naiintindihan, hindi rin yun naintindihan ng demonyo. No? Ang speaking in tongue, hindi yun naintindihan ng demonyo. Nag-speak in tongue tayo dahil it is the Holy Spirit who is now taking over sa ating behalf para makausap ang Diyos Ama. Yan ang purpose ng speaking in tongue. Dalawa yun. Pag-usapan natin yan. Okay. No? Kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. So, it's only the believers na nag-i-intercede ang Holy Spirit. 28. Alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Oh, hallelujah! Alam natin na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin na mga umiibig sa Kanya. Those who love Him for the good of us, for those who love Him, ay iniisip niya ang kabutihan natin, mga ka-Team Jesus, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak. Hallelujah! At sila'y itinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. O hallelujah! Kasi Panginoong Hesus, mga ka-Team Jesus, siya ang ating panganay. So alam na ng Diyos kung sino-sino ang Kanyang mga pipiliin. So, sino si Panginoong Hesus? Si Panginoong Hesus ang itinuring na panganay, our eldest brother, si Panginoong Hesus. Kaya nga, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Oh, hallelujah. No? Sa maraming magkakapatid. Dito tayo sa 30. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos nung una pa, ay tinawag niya para maging Kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid.
At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Salamat po sa iyong mga salita, Holy Spirit. Thank you for the wisdom and understanding. To you be all the glory and honor. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, dati pa, noon pa, hindi pa tayo sinilang, di ba? Sabi nga doon sa salita ng Diyos, even before you are created in the womb of your mom, the Lord already has a plan for you. So, may plano na ang Diyos sa atin, sa bawat isa, kung sino-sino ang gawin ng Diyos ng mga anak niya. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. So, pag-usapan natin dito ang purpose ng banal na Espiritu. Kaya nga, di ba, bago pa nag-ascension si Panginoong Jesucristo, bago siya muling bumalik doon sa langit, at ngayon ay nakaupo na doon sa presensya ng Diyos Ama at seated at the right hand of the Father, at ang nandito sa atin ay ang banal na Espiritu. Ang sabi niya, dahil nga yung mga disipulo niya ay nalulungkot ang kanyang mga disipulo sapagkat aalis na nga siya, no? Aalis na nga siya. Okay? So, yun nga ang nangyari dyan, mga ka-Team Jesus. Nalungkot yung kanyang mga disipulo sapagkat aalis na siya. No? Aalis na siya. Sandali lang, ano ko muna tong cellphone para hindi siya makaka-disturbo sa atin. So, nalungkot yung mga disipulo niya, pero ang sabi niya, I will go ahead of you and prepare your home there in heaven. But do not worry, but do not be sad. You have an advocate. You will have a helper. At yung helper na yun ang banal na Espiritu na siyang nasa ating kalagitnaan ngayon. Kung tayo ay naniniwala kay Kristo. Siya ang ating advocate. Ibig sabihin nun, intercessor. Siya ang tumutulong sa atin. Siya ang pumapagitna sa atin sa Diyos Ama. Habang tayo ngayon ay nandito pa rin sa mundong ito at nilalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Siya ang nandito ngayon sa atin, kaya hindi natin siya kinakalimutan o tinatalikuran. The Holy Spirit is a God. He is the God the great I am in spirit. Tapos na ang role, ang papel ni Panginoong Jesucristo bilang Kristo, bilang the Anointed One, na naging tao, at siya ngayon, sabi dito sa salita ng Diyos, sa Romans 8, anong sabi dito? Sa Romans 8, Romans 8:29. Siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Eldest brother natin, si Panginoong Jesucristo. So yung Holy Spirit, ang nandito ngayon sa ating kasalukuyan, yun ang iniwan ni Panginoong Jesucristo, but you will have the Holy Spirit, your helper, your advocate. So hindi tayo nag-iisa. Kasi yun ang pangako ni Panginoong Jesucristo sa atin, I will be with you till the end of time. Pero hindi niya yung kanyang pagkapersona ang nandito, kundi ang Espiritu ng Diyos. Yun ang ating kinikilala na ating gabay, kung ano ang conviction ng Holy Spirit. There are times bilang isang Kristiyano, halimbawa ako, o kayo, kung hindi pa kayo nakaranas niyan, may mga pagkakataon na ang puso natin ay punong-puno talaga ng ang bigat-bigat na sasabog na tayo. Yung iba, upang ma-release nila ang kabigatan ng kanilang nararamdaman, ay doon sila, they seek refuge in the social media. Sa social media sila nag-seek refuge. Diba? Sa social media, doon pumupunta. Doon sumasabog sa Facebook kung ano-ano na lang pinopost.
doon sa YouTube or sa Twitter o kung saan-saang mga social media, hala, kung ano-ano na lang. At ang very common sa karaniwang tao ay ang Facebook. Hala, doon, pinuputok ang kanilang nararamdaman. Bang! Sumasabog na doon sa social media at magugulat na lang yung mga followers niya o yung mga friends niya sa, anyari! Oh. Anong nangyari? Oh. Anong nangyari sa'yo? Naunsa ka? What's going on? Ganon, no? What's going on? Yan ang kalakaran ng mundo. Sapagkat, wala silang Kristo. Kung mayroon man silang Kristo, hindi rin nila nilalakaran ang kanilang pananampalataya kay Kristo. At hindi rin nila kinikilala ang banal na Espiritu na siyang nandito ngayon sa atin, sa kalagitnaan natin, sa bawat araw, sa bawat oras, minuto. Ang Holy Spirit, it's in here, in our heart, ang Holy Spirit. It is the temple. Our body is the temple of the Holy Spirit, and He lives here in our heart. Yan ang Holy Spirit. Hindi nila kinikilala ang Holy Spirit as God. The Holy Spirit is God. He is the God in Spirit. Ngayon, kaya doon sila sumasabog sa social media. Doon nila pinalalabas ang kanilang mga nararamdamang inis, nararamdamang galit, nararamdamang sakit, nararamdamang kalungkutan, at lahat-lahat. Sa halip na kung tayo, o makikita ninyo dyan mga ka-Team Jesus, kung ikaw ba ay totoong Kristiyano. Sapagkat ang totoong Kristiyano, difficult moments, ayan o, difficult moments, seek God. Hindi naman sinabi, difficult moments, mag-post ka sa Facebook. Sumabog ka doon sa Facebook. Ano sabi? Difficult moments, seek God. So, ibig sabihin nun, dito pinapakita ang papel na ginagampanan ng banal na Espiritu. During the difficult moments, let us seek God. So, therefore, manahimik tayo sa social media at magkaroon tayo ng mas maraming panahon upang iiyak sa trono ng kaawaan ng Diyos ang ating mga sitwasyon, ang ating mga kabigatan. Doon tayo umiyak sa trono ng Diyos. At kung kinikilala natin ang banal na Espiritu, it is the Holy Spirit who will take over of all our burdens at siya ang magmumun sa atin. Magaganong ka na lang bigla. Bakit? Yung Holy Spirit ang nagmumun sa atin, ang dumadaing doon sa Diyos Ama. Patawad po, tulungan mo ako sa aking sitwasyon. Kaya alam nyo ba yung iba dyan na palaging nagpo-post sa kanilang mga sitwasyon, yung mga anak nila may mga sakit, yung mga ganyan nila, mga ganun, asawa nila o sino pa man. Hindi ako naniniwala diyon. Bakit? Ito ang sinasabi sa salita ng Diyos Hindi ako naniniwala na sila'y totoong Kristiyano. Kasi they are ignorant of the law of God. They are ignorant of the Word of God. Yung mga ignorante sa salita ng Diyos. Kung tayo ay alam natin ang salita ng Diyos at binabasa natin ang salita ng Diyos, nandito Anong sinasabi dito? Sinasabi dito sa Romans 8 verses 26 Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Sa ating mga kahinaan, hindi ang social media ang ating refuge. Sa ating kahinaan, ang banal na Espiritu ang ating refuge. Why? Seek God in difficult moments, Hindi ang social media. Doon tayo, manahimik tayo sa social media at magbigay tayo ng mas maraming panahon, mag-post tayo doon sa presensya ng Holy Spirit, hindi sa social media. Sapagkat kahit manahimik tayo, ano sabi dito? Alam na ng Diyos ang sasabihin ng Holy Spirit sa Kanya sapagkat siya ang sumisiyasat sa puso, sa puso ng mga tao. Yan ay nasa 27. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos. Ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat
sa puso ng mga tao. Kaya hindi ako naniniwala dyan, nawawalan ako ng conviction dyan sa mga taong nagpo-post ng mga sitwasyon nila sa buhay, nangangailangan sila ng tulong, ganito kanila mga anak, kanilang mga asawa, abana, o sino pa man, silang ganun, ganyan. Hindi ako naniniwala dyan. Bakit? Nandito sa salita ng Diyos, We need the Holy Spirit to help us, not the social media, not these people na nangangailangan lamang ng ang gusto lang nila makatulong sa kapwa para ma-recognize sila, mag-picture pa kayo diyan na tumulong sila sa inyo na ganito ganyan. That is from the demon, hindi yan sa Diyos. Tingnan mo, sabi ng salita ng Diyos, sinabi ba niya na ipopost mo pa diyan na mga tumulong sa inyo? Sinabi ba diyan na you need the help of social media? Hindi sinabi. Manahimik ka sa social media, mag-ingay ka doon sa presensya ng banal na espiritu at siyang tutulong sa iyo dahil alam ng Diyos Ama ang pangangailangan natin, walang nakatago sa Kanya. Ano nangyayari sa iba dyan? Mga kapamilya nyo, mga relatives nyo sa mga sitwasyon nila. The more na kung ganyan ang sitwasyon natin, the more na manahimik tayo at doon tayo mag-ingay sa presensya ng banal na espiritu upang matulungan tayo sa ating mga sitwasyon at hindi yung mga tao na yan ang kanilang hinahanap, ang kanilang pagiging they are thirst of appreciation of man. Kaya sila'y tumutulong at kaya sila'y nagbibigay. Wala sa kanila ang katotohanan, ang totoong sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, siya ang sumisiyasat sa nilalaman ng puso ng tao. They are thirsty of recognition, of man's praises. Kaya sila'y tumutulong. Kung tayo ay tutulong tayo ng tahimik. Dito halimbawa sa Team Jesus, pag sinabi ng Holy Spirit, tulungan mo yan ng tahimik, tumutulong tayo ng tahimik na walang nakakaalam. Yan lang, ang taong yan lang nakakaalam. No? It's between us, you, and the Lord. Yun ang tamang pagtulong. Itong ginagawa nating mga love gift na nakapost dyan sa Facebook, hindi man yan tulong. Those are not help. Yun ay ginawa ninyo, yung exerted efforts na pumunta araw-araw, nakikinig sa salita ng Diyos, nag-post kayo dyan, nag-share kayo dyan, nag-spend kayo ng oras, nag-spend kayo ng time, ng resources ninyo, ng pera ninyo, mag-load kayo, makinig kayo sa salita ng Diyos, nag-spend kayo ng oras, para sa ganon, mag-share kayo sa reflection ninyo. That is not a help. Hindi yan tulong. Yan ay mga love gift dahil sa inyong ginawa. Kaya ibinalik ng Diyos sa inyo ang inyong mga ginagawa. Pero ang totoong tulong na wala ka namang ginawa, wala kang ginawa, kundi nanahimik ka lang, nagpuri ka sa Diyos, no? Nagpuri ka, patuloy kang nagdasal, patuloy kang nananampalataya, patuloy kang nagpupuri sa Diyos ng tahimik. May pinadala ang Diyos sa iyo na isang taong tumulong na walang nakakaalam kundi ang Diyos lang, ikaw at siya. Yan ang totoong pagtulong na hindi mo kailangang i-post sa Facebook. Ang i-post mo lang ay nagpapasalamat ka sa Diyos sapagkat sa sitwasyon mong ito ay may taong ginamit siya. To God be the glory. Yun lang. Pero yung mismong taong magpo-post at kailangan na i-post mo yan ha dahil ganito ganyan, sabihin nyo pa na dahil ba maliit ang aking mga ibinigay sa inyo ay kaya hindi nyo nire-recognize yan. I rebuke that spirit in the name of Jesus. Naiinis ako niyan, nagagalit ako sa ganyan. Hindi yan espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos, sinasabi niya, wala yan sa halaga ng ibinabahagi natin sa ating kapwa. Yan ay nasa intensyon ng puso natin na tumulong sa kapwa.
kung tayo ay tutulong sa ating kapwa, hindi kailangang malaman niya ng iba. Hindi kailangan malaman pa ng mga sino-sino. Pag ang Holy Spirit ay nag-convict sa atin na tumulong tayo sa kapatid na yan, sa sister na yan, sa brother na yan, di mo kailangang i-post yan sa Facebook. Di mo kailangang isama yan sa group chat or saan-saan. You do it yourself. You message that person directly, kagaya ng ginagawa ko. Halimbawa, pag sinabi ng Holy Spirit, o kausapin mo si ganyan, o kailangan niya ng tulong, ang gagawin ko, Holy Spirit, you message, itanong mo siya, anong sitwasyon niya, ganyan. Yun ang ginagawa ko, tahimik kong ginagawa yan. To God be the glory. Sapagkat bakit? Kung ano ang itinulong mo sa iyong kaliwa, ang kanan na hindi dapat makakaalam, yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Pero itong mga ipokrita, pag makatulong na, nandiyan na yung mga mukha sa Facebook, nakapost na diyan mga ganyan, no. Kung ang Holy Spirit ay nag-convict sa'yo na tumulong ka sa isang kapatid na yan, hindi mo na kailangan ipaalam yan sa karamihan. Sa iba, hindi mo na kailangan ipaalam. Ilang beses na ang Holy Spirit ay nagsabi na, kausapin mo ang kapatid na yan. Kausapin mo ang ganyan. Si ganito, kausapin mo. Anong gagawin ko, Holy Spirit? Kausapin mo, alamin mo anong sitwasyon niya, ganito, ganyan. Ipagdasal mo, ganyan. Pag sinabi ng Holy Spirit, magpadala ka dyan ng $200, magpadala ka dyan ng $150, magpadala ka dyan ng $100, ng $50, ng $300, $500, $1,000. Yes, Lord. You will provide. Ganon lang kasimple. Pagkatapos nun, wala na. Di mo makikitaan sa Facebook na, nagbigay ako ng ganyan. Nagito ako ganyan. Sabihin nyo pa, dahil ba maliit lang ang halagang binigay ko sa inyo, kaya hindi nyo kinikilala yan? No. Galit ako sa mga ganyan. Galit din ang Diyos dyan. Hindi mahalaga ang liit o laki ng ibinabahagi natin sa ating kapwa. Ang Diyos ang nakakasiyasat sa laman ng mga puso natin. Tingnan niyo yung sabi ni Panginoong Jesucristo, yung siya ay nasa lupa pa at nandun siya sa templo. At ang ano niya, ang mga mayayaman naglagay doon sa offering ng ang daming pera, ganyan, no, gold, ano pa, silver, mga ganyan. Pero hindi tumunog yung bell. Pero may isang balo, yung widow, na kung ano lang ang mayroon siya, yun na lang talaga ang mayroon siya. Yung sentabo na mayroon siya, pero binigay pa rin niya. Kung ibibigay niya yun, wala nang matira sa kanya, wala na siyang makain, wala na siyang para sa anak niya, pero ibinigay pa rin niya. Tumunog yung bell na ibig sabihin, the Lord is pleased with what she gave, because she gave everything. Yung mga mayayaman, wala man yung halaga yung mga binigay nila dahil ang dami nilang pera eh. O see? Hindi mahalaga ang malaki o ang maliit o malaking halaga na ang mga pagpapalang ibinigay nyo sa ating kapwa, ibinigay natin sa ating kapwa. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga ay ang motibo mo sa puso mo kung bakit ka nagbigay. Ngayon, kung hindi ka nakilala, kung hindi ka na-recognize, kung hindi na-post yung kung anong mga gusto mong gawin, ay magagalit ka, maiinis ka, madidismaya ka, I rebuke that spirit. Hindi yan mula sa Diyos. Wala yan sa fruit of the Spirit, ang mga ganyan, mga kating Jesus. Dahil tayo, kung nasa kay Kristo na tayo, mga kating Jesus, di ba, we are bound servants. And we wait for the Holy Spirit. We wait for the Holy Spirit. No? We wait for the Holy Spirit to tell us what to do. We wait for the Holy Spirit. Naghihintay ako, nakikita ko yung mga nagpo-post yan sa Facebook, mga ganyan-ganyan. I pray for them. Lord, bless them, Lord. Give them your wisdom and understanding, Father. If you will use us, use us. Pero walang conviction ng Holy Spirit. Bakit? Busy kayo dyan sa pagpo-post ninyo ng mga kung ano-ano eh. Mga hinihingi ninyo mga tulong-tulong. Busy kayo.
Ang hinihiling lang naman ng Panginoong Jesucristo ay manahimik ka o seek God. Hindi, do not seek the refuge of social media. Seek God. Yun ang sinasabi eh. Kaya dapat tayo, manahimik tayo. Kagaya namin, bago pa nangyari yung, yung Brindisi Court na ganitong sitwasyon, maraming mga sira, ang roof, may mga sira, mali ang pagkalagay, ang heater hindi nagfa-function, ilang buwan na. Si Tito Bryant ay bumili ng heater, water heater para pag maligo siya, ganyan. Ako rin, nag-heat kami ng tubig sa water heater. Ilang buwan namin tinitiis yan. At sabi namin, Panginoon, tulungan mo kami sa aming sitwasyon. Anong gagawin namin? Nagpo-post ba kami dyan sa Facebook ng ganyan? No. Patuloy pa rin kaming sumusunod sa kanyang kalooban. Habang hinihintay namin, nagtitiis kami, habang nagtsatsaga kami, habang hintay namin ang kanyang kalooban. Ang sabi ng Diyos, okay, mag-apply kayo ng ganyan. Lord, paano to, Lord? Ang faucet, Lord, na sira. May mga leak, Lord. Ang gagawin namin dito, Lord. Mga ganyan. Paano namin to ibibenta ang bahay mo? But God is good. Nagpapadala siya. In His perfect time, nagpapadala siya ng kanyang mga anghel. Nagpapadala siya ng financing. Pumunta, nag-check ng bahay, ganito, kailangan nyo sa bahay nyo. Wala man kaming cash. Anong gagawin namin? Siya, don't worry. I'll apply you for a financing. Biruin mo yan na dumating lang at ang ipopost ko dyan sa vitamin yung ginawa ng Diyos sa bahay. Dahil it's His glory. Magugulat ka na lang how the Lord makes it or provides. Magugulat ka. Paano yun? Wala kaming cash, Lord, kasi maming babayarin. Wala kaming ganyan. Hindi naman kami nagutom. Nandiyan naman palagi ang provision ng Diyos in His perfect time. Why? Hindi kami nagrereklamo sa social media, mag-post ng mga kung ano-ano dyan. We seek God. Every day, every morning, every night. Kung anywhere we go, Father God, tulungan mo kami. Ito ang sitwasyon namin, Lord. Anong gagawin namin, Lord? Hindi naman kami na-late sa mga bills na babayaran namin. See, that's how good God is. We seek God instead of seeking the refuge of social media. Kung kayo, may mga kapatid kayo, may mga anak kayo, may mga relatives kayo na nagaganyan, tell them the truth. Pray for them and speak. Use your being a Christian. You hear the word of God. Nang sa ganoon, mabago ang mga buhay nila. They will not trust the social media, but they will trust more of the presence of the Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Sapagkat hindi lahat ng mga tao ay nandoon, ay ginagabayan o kaya tinutulungan ng Holy Spirit. Anong sabi dito? Ang mga mananampalataya lang. Ang mga mananampalataya lang. Anong sabi dito? Mga mananampalataya lang ang tinutulungan ng Holy Spirit. Hindi lahat. Ito, nandito sa 27. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. See? Para sa mga mananampalataya at kung ano ang kalooban ng Diyos. Doon nag-i-intercede ang Holy Spirit para sa mga mananampalataya, those who believe, only for the believers. Hindi para sa lahat ng tao. Ngayon, paano mo malalaman na sila ay mga believers? Ang totoong believers ng Diyos, hindi yan vulgar sa Facebook, social media, hindi yan vulgar. Mas vulgar yan doon sa harap ng Diyos. Mas bold tayo doon sa harap ng Diyos. O biruin mo, nung yung financing na yun na-approve, ngayon mayroon pa nga, paano yun, Lord? Nag-leak na naman ang
magsushow na sana, pero nag-leak yung faucet ng kitchen. Dahil kasi 15 years old na yung bahay. Wala, si Tito Brian, walang palit-palit na kung ano-ano. So, nag-leak ang faucet. Paano to, Lord? Sabi ng Diyos, huwag kang mag-aalala. I already provided. Sabi niya, o di, kumawag na naman kami sa John Moore, ganyan. O, tiningnan, sabi ng plumber, ay, naglilik yan kasi ang iyong faucet, ito, luma na, 15 years na itong faucet mo, ganito, ganyan. Hindi na yan. Kaya, naglilik na siya. Nagraras na siya dun sa ilalim. So, naglilik dun sa ilalim. Nabasa yung closet doon. So, anong gagawin namin? Kailangan nyo niyang palitan yan. Kasi 15 years na to, supposed to be 5 years. Every 5 years, palitan nyo yung inyong faucet. Wala mang palit-palit. So, anong gagawin namin? Palitan ninyo. Kailangan ninyo yan. Wala naman kaming cash. Sabi ko, meron naman akong financing. I was approved of $20,000 financing. Siya, okay. So, if you're approved, so, let's apply. Sabi nung plumber, kasi same John Moore yun company. Si John Moore is a Christian na company yan. Yan ang mga ganyan. Electricity, plumbing, yung mga ganyan. Okay. So, nag-apply na kami. At ngayon, so anong approved na kayo? Anong klaseng faucet ang gusto nyo? Yung may mga ordinary, ang trend kasi ngayon ay yung industrial faucet. Magkano yung industrial faucet? $2,700 ang industrial faucet. Kasi yun ay maganda yun dahil ang ating counter doon sa bahay ng Diyos ay grandeur yung counter doon. So maganda kung industrial faucet siya, flexible siya, ng ganyan-ganyan, no? So gusto ko yung industrial faucet. Sige, tingnan mo. Lord, industrial faucet, Lord. Try natin kung ma-approve. Na-approve! So last Saturday ay nailagay na yung industrial faucet doon sa counter at may mga picture na si Tito Bryant. Ang ganda ng nakuha mga picture ni Tito Bryant, lead by the Holy Spirit na makita mo yung glory ng Diyos. Later ay pag i-post natin yun sa Facebook, yung bawat part na kinuna, no? Yung inayos ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Grabe ang yung wisdom. Na ni isang kusing ay hindi kami nagbayad ng 20,000 na yan. At napadala na ako ng bill dahil tapos na, nakumpleto na ang lahat ng kanilang mga inayos, yung heater, yung heater, no? Heater na dyan, ayos na, yung heater na yun ay 12,000. yung microwave dyan, iba rin sa microwave, iba rin yun na binigyan na ako ng credit card ng Diyos ng 3,000 doon sa Citibank na approve. Kumuha kami ng microwave, kumuha kami ng gas oven. Hallelujah. So, ang gaganda ng ginawa ng Diyos na magugulat ka ba how He made it because we seek God. Nakikita nyo ba ako na maingay ako sa Facebook, maingay ako sa social media na ganito, ganyan? No. But we seek the Lord. Lord, Holy Spirit, guide us. Ano ang gusto mo? For the glory of God. That's it. Hallelujah. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. May mga sitwasyon na ang bigat-bigat na hindi na natin kaya, kagaya namin, ang bigat-bigat na umiyak lang kami sa Diyos. Lord, tulungan mo kami. Walang masabi na salita, ganito. Kasi alam na ng Diyos, even before we ask, alam na niya ang ating mga sitwasyon sa buhay. Alam na niya. Kaya, mas mabuti na tayo ay manahimik. Let us seek the presence of God. Let us seek the presence of the Holy Spirit. The intercession of the Holy Spirit. Hindi yung Mama Mary, intercede for us. Mama Mary, intercede for us. Sino yan si Mama Mary? Na wala man yung tao man na yun si Mama Mary. Wala man yung kay, wala man si Mama Mary. Anong matulong ni Mama Mary sa atin?
Tapos na siya, tao lang siya, tapos na ang papel na ginagampanan niya. Yung mga Saint Paul, tulungan mo kami. San Pedro, tulungan mo kami. San Jose, tulungan mo kami. Kung sino-sinong mga santo ang tinatawag natin, yung mga patay naman yun. Sino ang sinabi ni Panginoong Jesucristo na siyang tutulong sa atin, sa ating mga sitwasyon, sa anong gagawin natin? Hindi ba si Mama Mary? Sabi niya, mayroong ipapadalang Diyos Ama ng advocate nyo, helper nyo. Yan ang banal na Espiritu. It's the Holy Spirit who will going to lead you, to guide you. Oh. Ang Holy Spirit, kaya nga Holy Spirit, we welcome you, we love you, Holy Spirit. Holy Spirit, guide us. Kaya sa bawat araw, pag nagtatrabaho kami, Holy Spirit, lead us, guide us, Holy Spirit. We acknowledge the Holy Spirit. Hindi si Mama Mary, help us. No. You see? Oh, nakikita niyo sa Romans, grabe ang revelation ng Diyos sa Romans, no? So, ang binibigyang pansin natin dito na, ngayon sa kasalukuyan, ay ang Holy Spirit. In the name of Jesus, it's the Holy Spirit. Nandoon ang Holy Spirit, ang papel na ginagampanan niya sa mga buhay natin. O magugulat ka, tumanggap na ako, nandito ng aking bill. No? Ang sa Citibank na 3,000, ang nakuha namin 3,000, 24 months, nababayaran ko yung 3,000 without interest, 24 months. So, nakita ko na yung bill, at ang bill na sinasabi doon ay magbabayad ako sa February 5, magbabayad ako ng $30. So, nasa sayo yan, you have 2 years to pay yung mga binili mo, you have 2 years to pay without interest. But the minimum that you can pay is $30. O, see? $30. Tapos, doon naman sa 20,000 na yon na aming binigay ng Diyos, na doon ang bill, at mag-uumpisa kaming magbayad ng $300 for 10 years yon. Meron kaming no interest within 3 months until March. No interest, God willing, mabinta natin ang bahay ng Diyos before March, ay walang interest na pwede naming bayaran yung 20,000 in full. Pero kung hindi namin mabayaran yun sa loob ng 3 months, no, ay magbabayad ako ng $298 a month. So, kailan babayaran? Sa April pa? O, biruin mo yan? So, libre ang December, January, February, March, April pa ako magbabayad. O, ganon yun. Ganon yun pag bumanat ang Diyos, mga ka-Team Jesus. Kung tayo ay palaging lang nagpapakumbaba sa mga sarili natin, sumunod tayo sa kanyang kalooban, nanahimik tayo, mas lalo natin siyang pinupuri, pinasasalamatan sa kahit na anong sitwasyon ng ating mga buhay. Hallelujah. Praise the name of the Lord. See? So yan, ganun yun kasimple. Mga ka-Team Jesus, magugulat ka na lang. Bakit? Kasi alam ng Diyos Ama kung ano ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos Ama ang gusto lang niya ay patatagin natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Sapagkat nandiyan siya. Maniwala tayo, the Lord God Almighty in Jesus' name is our great I am, the great provider. Who provides? I am. Who helps? I am. Who is my refuge? I am. Yun ang God, the great I am. In the name of Jesus. And it is the Holy Spirit who is guiding us, leading us, as we acknowledge the Holy Spirit. O, see? To God be the glory. Ganon gumalaw ang ating Panginoong Jesucristo sa tahimik na paraan. At kung nagawa na niya yan, that is why we testify sa kanyang kabutihan.
We testify sa kanyang kabutihan publicly, sapagkat ganung kagaling ang Diyos kung tayo ay nanampalataya kay Kristo at kinikilala natin ang presensya ng banal na Espiritu. Hallelujah! Oh, amazing God! Salamat sa Diyos. Natatawa na lang kami ni Tito Brian. Tapos kikita namin yung bahay ng Diyos na ay ang ganda na ng bahay ng Diyos. Lord, gabi napakabuti ng Diyos. Sabi ng agent, baka ayaw nyo nang umalis dito dahil ang gaganda na ng mga dito, mga amenities. Sabi namin, the Lord already release this house. So, i-release natin ang bahay. Hindi tayo pwedeng yung ating comfort lamang ang isipin natin, kundi the Lord already granted the desire of our hearts. Because our desire is to serve the Lord. Our desire is the ministry. Na mapalaganap ang ministry ng Panginoon sa buong daigdig. Lalo na sa Pilipinas. Kaya the Lord granted that desire. So, kaya we have to release the house. Ganun yun. To God be the glory. Magpapadala ang Diyos ng buyer na nanggagaling sa Kanya. Para sa Kanyang kapurihan. For His glory and purpose alone. Na mas marami tayong matulungan, magamit tayo ng Panginoon, makatulong tayo sa ating kapwa, na hindi kailangang i-post na tayo ay tumulong. Itong mga love gift, tandaan ninyo, itong mga love gift na inyong natatanggap sa Team Jesus, hindi yan tulong. Hindi yan tulong. Yan ay bunga ng inyong sakripisyo. Kaya kayo, in return, dahil kayo ay nag-effort, kayo ay nagsakripisyo, kayo ay nagtrabaho, kaya binibigyan kayo ng love gift ng Diyos. Ang totoong tulong, ang totoong tulong ay tahimik na ginagawa. Na maaring kayo rito na nandito sa ating live, isa kayo sa mga naging beneficiaries ng tulong na ibinigay ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng Team Jesus. Subalit walang nakakaalam. Kayo lang. Ang pamilya nyo lang siguro. O maaaring si Sharon. Pero the rest, walang nakakaalam yan. Ganon ang tunay na pagtulong. Tahimik nating ginagawa. Idiretso nating ginagawa yan sa mismong concern, sa mismong nangangailangan, hindi sa kahit na sino, i-channel mo pa sa kahit na sino, i-broadcast mo pa dyan sa kahit na sino, sa social media, sa group chat ninyo, or kung ano dyan. Hypocrisy. No? That's hypocrisy. At hindi nagagalak ang Diyos niyan. Oh, hallelujah. Lord Jesus, salamat po, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos, mga ka-Team Jesus. 7:24 na! Wala. Nag-ano na tayo. Ang sarap mag-uusap na, mag-testify sa kabutihan ng Diyos. Salamat, Lord Jesus, sa iyong mga salita. Holy Spirit, thank you. Thank you for your revelation. Hallelujah. We praise you. We adore you, Father, in the name of Jesus. In the Holy Spirit. Salamat po, Holy Spirit, sa iyong mga mensahe sa araw na ito. Kami ay humihingi ng kapatawaran. Kung may mga pagkakataon na hindi ka namin kinikilala na Diyos. Kung may mga pagkakataon na siniset aside ka naming Holy Spirit. May mga pagkakataon na we did not welcome you sa aming mga plano sa buhay, sa aming mga desisyon. Maging sa aming mga puso, we ignore you. Hindi ka namin pinakikinggan. Holy Spirit, forgive us po. Forgive us, Holy Spirit. At maraming salamat na sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapang magsalita dahil sa sobrang bigat ng aming mga nararamdaman. Nandiyan ka, ikaw ang aming comforter. Ikaw ang aming helper. Holy Spirit, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. We love you, Holy Spirit. Sa bawat araw na kami ay nakakaranas ng mga sitwasyon sa buhay, nandiyan ka. Ikaw ang dumadaing sa amin doon sa Diyos Ama.
Maraming salamat po. Maraming salamat, Holy Spirit. Patatagin mo ang aming pananampalataya at Panginoong Jesucristo na hindi ka namin makalimutan sa bawat araw ng aming buhay, na i-acknowledge namin ang iyong presensya, Holy Spirit, na ang iyong conviction ang masusunod, na kung ano man ang kalooban ng Diyos Ama, yun po ang masusunod sa pamamagitan mo, Holy Spirit. O hallelujah. Patatagin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo kami na mas lalo pa naming lakaran ang aming pananampalataya kay Kristo na puno ng pagpapakumbaba sa aming mga puso. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Salamat po at maraming salamat sa mga taong nandito, sa iyong mga kaanakan na naniniwala sa iyo. Pagpapalain mo po ang bawat isa, ang kanilang mga pamilya, ang mga ama na nandito ngayon. Pagpapalain mo pang lalo ang kanilang mga pamilya. Bless the works of their hands in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Ang mga ina na mga nandito, pagpapalain mo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, na sila ang gagamitin mo upang maging ilaw, upang maging maliwanag ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Ang mga anak na nandito, gamitin mo po sila upang maipakita ng kanilang pamilya, ng kanilang mga kapatid, na sila ay may Kristo. Oh, hallelujah, Lord. Pagpapalain mo po ang lahat ng mga nandito, ang lahat ng mga nakikinig sa iyong mga salita, ang lahat ng mga sharers, Lord, ng iyong live, at pararatingin mo ang iyong live doon sa buong sulok ng daigdig, na kung sino man ang nangangailangan ng mensaheng ito, gamitin mo po ito, Panginoong Jesucristo, nang sa ganun po, mabago ang aming mga buhay, makilala ka namin bilang Diyos at tagapagligtas, at ang iyong banal na Espiritu, ang kanilang maging gabay, kagaya ng iyong pagpili sa amin, Diyos Ama. Maraming salamat po. Hallelujah. To you be all the glory and honor, Father, and keep us all safe and protected by the blood of Jesus, and let your millions of ages of the Lord be upon us. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! To God be the glory and honor. Ayan, mga ka-Team Jesus. Ano na naman ang nangyayari sa atin ngayon? Rebuke or confirm? Nag-rebuke na naman ba ang Holy Spirit sa atin? Ouch na naman. Ouch, ouch, ouch. Diyan sa mga mahilig sa mga recognition ng tao. Ouch, ouch, ouch kayo dyan. Na nagagalit kayo nang dahil na hindi pinusain sa Facebook yung mga ano ninyo dyan, mga binigay ninyo dyan, mga love gifts. Ouch kayo dyan. I rebuke you. Hindi yan kalooban ng Diyos at hindi yan nanggagaling sa banal na espiritu. Yan ay nanggagaling sa likas na laman ng tao na makasalanan. No? So hanggang sa muli, God bless everyone. Mamaya ay di ko alam kung anong oras ako mag-live. Pag may araw na, mag-live ako para makita ang snow doon sa labas ng bahay. Tingnan natin ang mga sasakyan ng Diyos. Siguro nababalutan na yun ng mga snow. Hallelujah. Praise the name of the Lord. God bless everyone. And Jesus loves us. Bye-bye.